Maganda ba niya after Fajr rin, no? Ha? After Fajr. Oh, tablet. Ito i-live mo, Ustad. Ayoko mag-live. Ano pa niya yan, i-filtered pa niya yung mga ano dyan. Kitabul Jima. Meron na akong mga ano dito eh. Sinisegregate ko na yung mga walaan saya ari. Kada himu salah sa tukal. Ikramun taif. Sufi. Walang Allah fi Okay, pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi ang Kitabul Jima. Kitabul Jima. Alam mo yung ng Kitabul Jima, Abdulaziz? Kitabul Jima, ito yung aklat na may kaugnayan sa pakikipagtalik. Kasi maging sa Islam, kompleto, since na ang reliyon natin ay kompleto, dapat sa Islam kasi pakikipagtalik, ibada yun. Pagsamba yun sa Allah. So para maging maayos ang pagsamba, marami ko katanungan yan pagka ganyan. Para maging maayos yung pagsamba na yun, kailangan may sa katuparan kung ano yung nakasaad sa sunnah o pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, diba? ang subject natin ngayon is how to anak-anak. Paano magkaanak? Kitabul Jima. Hatta yaja. Maging sa ano, di ba? Hindi pa nagkakaanak. Ha? Hindi naman pinag-uusapan dyan yung ano, magkaanak o hindi. Ang mahalaga Ang yung pamamaraan. pamamaraan. Para mapaligaya si Mrs. Di ba? Kung paano makuha yung maging ibada at the same time papasok sa sunnah. Pero naman ibada, sunnah naman talaga, di ba? Anong tanong? Handa ka na ba? Yan lang. Handang-handa na. Pag ganito ko sa akin, magpupunyagi talaga. Nakabidyo. Ready ka na ba, Abdulaziz? Game na. Ha? Kasi ano ba? Kitabul Jima. Sa ano ba? Ano lang natin muna yung star. Hindi naman si Ali. Ang siyalo, yung ano lang nun, pro live. Kung natanong mo kay Ustad nung ano, sa klase natin na, yung talak ba ay ibada? Ngayon, sa ana-ana, ang tanong, ibada ba? Hello. Yes. Na bro, kumusta ka na? Pasok. Okay na? Sandali lang. Medyo ano ba yung kunti na lang. Pero pang masakit. Malamig na siguro to, Ustad. Malamig na Inom nga dito na ito. Ustad. Sige. Hindi ka mahirap man yan na inuminoy. Malamig na nga yan, no? Galing sa kanila yan. Bro, yung ano, May please, mga kasi to para excuse. matanggal. Mabigat lang yung mata. Meron to. May iba amoy nito. Amoy aroma. Ano yan, bro? Marami na yan. Parang ano yan, herbal. Oo nga eh. Pero amoy iba, nag-iiba yung amoy na. Okay. So, ang pag-aaral natin ngayon, Anwar, for your information, ay walang iba kundi ang Kitabul Jima. Alam mo yon? Aklat na may kaugnayan sa pag-iisang dibdib. Hindi Kitabul Nikah, ha? Kitabul Jima. Jima. I think, Jima. Alam mo nga yung Jima? Jima, from the word jama'a. Ay, siya may. Ejma. Jima. Iyot yung iyot. Ay, ano? Ito is PG to. Ito is PG yan. Dito ka. Ay, hindi masyado naman tayong seryoso dyan. Okay? Ano lang to? Kalive. Hindi tayo nakalala. Magpapaliwanag to ng ano. Hindi. Sa, Sa hadith ng ano natin. Ito. Ito dapat alam mo na pa paano. Di ba alam mo paano magbasa? Hindi pa talaga. Diba? So, ito na yung magiging notes mo. Apat pala yan. Para kay Nor lang pala to eh. hindi. Ilaw. Ano kayo yung Jima?
Masyado kayong ano, Malalim. excited. So pag-usapan natin yung ano, 30 minutes lang tayo ha. Okay. Yung ilmul hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Kumbaga yung kaalaman na may kaugnayan sa hadith. Ilmul hadith. Okay. So ngayon, meron tayong kare. Magbabasa ng every Stanza. phrase or sentence. Tapos papaliwanag natin. Okay? Ikra. Jumla fi... Jumla قال رحمه الله مم. اعلم المعاش ليه تعرف عنه الحديث؟ تعرف علم الحديث لا تعريف تعريف علم علم الحديث O ito yun ha. Ito yung nasa ina. Eh, marunong mag-ano ng haraka? Ng vowel? Ta'rifu. تعريف O, ta'rifu. Ta'rifu. Okay? Ta'rifu. علم الحديث Ilmil. Mudaf. Mudaf nila. مضاف Ilmil. Aywa. Ilmil hadithi. 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 Ayan. علم المعاش Okay. Ang ibig sabihin na, ta'rif ang ibig sabihin ay Ilmin? Ilmil. ilmil hadithi. Hadithi yan. Ta'rif ang ibig sabihin ay identification. Ibig sabihin ay identify. Ano tawag ng identify? Pagkakilala. Pagpapakilala. Identify. Hmm. Pagsuri. Pagsuri. identification Pag-alam. Pag-aalam. Okay. Pag-alam. Sabihin, pagpapakilala, pag-alam. Ilmi, ibig sabihin kaalaman. Al-hadith, kaalaman ng hadith. Sabihin ay identification of knowledge of hadith. Yan. So, ibig sabihin, yung paksa natin, Parang na word, ta'arif. oh, yan. علم Alam mo ba? المعاش So, ibig sabihin, ang pag-aaral natin, yung ano ba, kaalaman na may kaugnayan sa hadith. Yan. Ang ibig sabihin nito, malalaman natin kung paano ito nagiging sahih, paano naging authentic, paano nagiging sound, paano naging acceptable, paano naging rejected, paano nagiging fabricated, paano naging weak. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, yun yung, kumbaga, umiikot yung tawag dyan, subject sa bagay na ito. Okay? So, ikra. اعلموا معاشر الإخوان Okay. رحمني الله وإياكم Aywa. So, dito sabi niya, i'lamu. So, ayun nyo. Lagyan ng vowels. I'lamu. Marunong ka baga? I'lamun. Anong ilamun? I'lamun na ustad, oh. اعلموا I'lamu. I'lamu. Al-alif pala to. I'lamu. أن علم الحديث I'lamu ma'ashir al-ikhwan. Talagyan ba to ng ano? Yung emim ng I'lamu. damma? O damma kasi May i'lamu. wow na eh. Ayan, tawag mad yan. Parang pahaba. Hmm. Para paano siya, prolong. I'lamu ma'ashir al-ikhwan. Ma'ashir al-ikhwani. Rahimani okay. رحمني الله وإياكم Ma'ashir al-ikhwani. Ito na yan. Ikhwani. Wa. Ni. Rahimani. Rahimani Allahu. Rahma. Hindi, rahma. Rahimani. Rahimani. Rahimani Allahu. Wa iyyakum. Damba to. Wa Iyyakum. iyyakum. Okay. Basahin mo? Alam mo na yan? Ibig sabihin, alam mo, para bang dapat ninyong mabatid, dapat ninyong malaman, ma'ashir al-ikhwan, mga grupo ng mga kapatiran. Okay? Yan. Rahimani Allah, kahabagan ako ng naway kahabagan ako ng Allah, wa iyyakum at kayo. Yan ang baka simula. Simula ng muallif ng author. Ha? Ano ibig sabihin nun? Alam mo, ibig sabihin, dapat ninyong mabatid, ma'ashir al-ikhwan,
o kayong mga grupo na mga o kayong mga kapatid. Tapos, rahimani Allahu, naway kahabagan ako ng Allah, wa iyyakum at kayo. No? So, actually, yung mga muallif, so alam mo yung muallif? Ano yun? Author. Okay, so ito yung mga words na dapat ninyong masanayan ba? Okay, para marinig, para sa ganun, madali nyo ma-absorb yung mga kaalaman. Pag sinabing muallif, author ng kitab. Ibig sabihin ng author sa Tagalog ay? Siya ang naggawa, taga-sulat. Siya yung Author. Muallif. Muallif. Author. Author. Mahirap minsan ng Tagalog, no? Mahirap ng Tagalog, eh. nagsulat. Author siya. Akda, may akda. May akda. Muallif. Okay? Yan ang muallif. Ang ibig sabihin nun, Yung mapatid. May akda. Yung mga okay mga kapatiran, kapatiran. naway kahabagan ako ng Allah at kayo. Rahim. Okay. So ito para bagang ito ay pakiusap at ito ay isang parang ano ba? Impormasyon, no? Kung saan ipinababati sa atin at of course kasama yung dua na kung saan ito yung dua ng pagkaroon ng habag at awa naway inumpisa niya sa kanyang sarili at gayon din pagkatapos. Usually, actually, ganun din naman yun ang sunna talaga. Bago ka manalangin sa ibang tao, kailangan manalangin ka muna para sa sarili mo. You know? Okay. Pwede muna ako ng Allah bago kayo. Yes. Okay. So, ikra. Di na tayo sa ano? نعم قال رحمه الله أن العلم الحديث Anna ilma al-hadithi. Aywa. هو معرفة القواعد التي Dahan lang kasi para makasunod sila. أوكي Anna ilma al-hadithi. Hadithi. Actually, ang anna, di ba nadas ka, anong pagkakaiba ng inna at saka anna? Nasa lecture natin yan. sa Ako, tafsir. ikaw luto ko, ako. No. Ana, yun, ana. Anna. Ana. Anna at saka inna. Paras lang pero Bakit ito naging anna, Ustad? Ana lang naman to. أن Anna ilma al-hadithi. Parang naging anna, Ustad. Wala naman siyang ano. shaddad. Anna yan. Lagyan mo ng syadda. أن علم الحديث tinutukoy. Ang pagkaiba ng anna at saka inna, ang inna kapag sinimulan sa isang paragraph. Magsisimula ka sa isang paragraph, inna. Pag nasa gitna ng paragraph ay anna. Ang tanong, Ustaz, hindi ba nasa simunahan to? Actually, akala mo lang nasa unahan. Pero bahagi ito ng unang paragraph. Diba? I'lamu ma'ashir al-ikhwan rahimahani wa iyyakum anna ilmal hadith. أيوة. Bali, ang pagkakasulat, nagsimula dito, akala mo, di ba? Pero we're not talking about the how he wrote it. Sentence na to. Tapos biglang another sentence. Bahagi yan ng isang pangungusap, yan ng phrase. You know? You know? Kasi, supposedly dito dapat yan. إن حرف التوكيد صح؟ Anna at saka inna, parehas lang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ay, حرف التوكيد. ito ay particle of assurance. Or emphasize. In-emphasize niya. Particle of emphasizing, emphasis ba ang tawag dyan? Okay, ibig sabihin, pagbibigay diin. Anna, katotohanan, katiyakan. Pagbibigay diin. Ayan. Anna ilma al-hadithi, ibig sabihin, katiyakan ang kaalaman ng hadith. Ilma, alam natin ang ilma. No? Ang katiyakan na ang kaalaman ng hadith, inshallah mamaya. Kaalaman ng hadith. Yes. Okay? Okay. طيب بدل هو قال رحمه الله هو معرفة القواعد معرفته هو معرفة القواعد قواعدي ها؟ مضاف إليه. أيوة هو معرفة القواعد التي يتواصل بها Huwa معرفته Marifatul. أيوة قواعدي Kawaidi. معرفة القواعد التي التي يتواصل
Allati Yatawassalu yatawas yatawassalu. biha. Tawassalu. Yawa? Ano yawa? Yatawassalu. Yatawassalu biha. Biha Tawassalu biha. ma'rifatil- ila ma'ri- Ila ma'rifati ma'rifatil rawih ila wal murawih. ila ma'rifatir ma'rafi ma'rifatir ila Musyaddada. ma'rifatir rawi fatir marifati ila ma'rifatir rawi fatir rawih wal marwi. wal marwih. marifatir Marifati? Hmm. rawi. Ulit sa Pag sabihin Ila ma'rifatir ila ma'rifatir rawi wal marwi. Lalagyan ko pa ng sukun yung ain. Oh, so hindi naman kailangan pag walang ganun, ibig sabihin Wala na. automatic yun na tinatawag na sabihin natin, no. Qala ba'dhum Automatic yun na rawi, Ay rawi yeah, wal marwi. marwi. Hmm. Marwi. wala sa harakat. Marwi. Ano? Pahal siya. Mad. Okay. Marwi. Ang ibig sabihin nito, Haba. huwa, ibig sabihin Siya. hindi siya. Kasi siya tao na yun. Anna ilm al-hadith, ibig sabihin, masabi na katiyakan ng kaalaman ng hadith, ito ay pagkilala, Ito ay pagkilala o pagtukoy. Ma'rifa, ibig sabihin ng pagkilala o pagtukoy. Ma'rifa. Ito ay pagkilala o pagtukoy sa mga kawaid. Ang ibig sabihin ng kawaid ay mga saligan or alituntunin. Okay, so ito ay pagkilala o pagtukoy sa mga saligan o alituntunin na kung saan yatawassalu biha naghahatid qawaid pagtulog ma'rifat pagtukoy qawaid. Yung Alituntunin. Alituntunin ba yung kawaidan sila? ah Alituntunin ba yung kawaidan oh sila? alituntunin or saligan. Saligan. Biha. Naghahatid sa Okay, naghahatid allati Alituntunin sa yatawassalu basta alituntunin allati yatawassalu biha. Tawassalu biha Ibig sabihin na naghahatid, no? wal Kasi marwih. na naghahatid upang makamtan, yan. Kung saan naghahatid upang makamtan, ulit niya? naghahatid ito ang pagkilala o pagtukoy sa mga saligan o alituntunin na kung saan naghahatid upang makamtan ang kaganapan ng pagpawi sa hadat. Akala ko yun na talaga. Pumasok ko sa fake. wag mo kasing imikos-mikos, mambihira ka dyan. Sa tapos pag utak mo, di matapos. Saan ka ba siya nag-out sa atin? Okay. Naghahatid ito waso. Okay. Ibig sabihin, Ito ay pagkilala o pagtukoy sa mga kawaid o saligan na kung saan na kung saan naghahatid upang makamtan or upang makamit. Yun nasa inyo yan. Oo. Okay. Okay na. Makamtan ang Pag makamit ang kaalaman, ila ma'rifati, ang kaalaman, okay, okay, ang kaalaman sa kaalaman sa rawi. Anong ibig sabihin ng rawi? Ang rawi is tagapagsalaysay. tapos. Ah? Rawi. Okay? Rawi. Upang, di ba? Upang Makamtan ang kaalaman. upang makamtan ang kaalaman, no? Kaalaman sa tagapagsalaysay. Yan. Rawi, ang ibig sabihin ng rawi ay tagapagsalaytaasay. baat rawi Ay. wal
wal marwi. Yung marwi. Oh. Tagapagsalaysay at At saka isinasalaysay. At sa Isinasalaysay. sa pagsasalaysay at sa Isinasalaysay. Ah. sinasalaysay. Yan yan. Marwi, ang ibig sabihin ng marwi, isinasalaysay. Nangahulugan na sa pamamagitan nito, nakikilala, no? Nakikilala natin. Kawait. Ibig sabihin, pag pangalan mo Marwan, Ah. Marwi, kasama ba yun? Merang marapit. Nagpagsalaysay. Hindi ba? Ang layo. Okay? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kaalaman na ito, no, ng mga saligan na ito at ng mga alituntunin na ito, nakikilala natin. No? Nakikilala natin kung sino yung tagapaghatid ng salaysay, which is rawit, tagapagsalaysay, no? Tagapaghatid ng mensahe, yun yung, di ba, yung tagapagsalaysay, at saka yung isinasalaysay. Ano pa kaiba ng tagapagsalaysay at isinasalaysay? Sige nga, ikaw Tagalog man ka. Ang halimbawa, ang sinasalaysay yung ginawa ng Prophet Salam, tapos ang nagsalaysay yung mga sahaba. Masya Allah, Masya Allah. Ibig sabihin, isinasalay yung impormasyon. Yung Oh. Yung tagapagsalaysay, yun yung nagdi-deliver, naghahatid. Okay? Sabihin, para bang nagtatransmit, siya yung may dadala ng impormasyon. tagapagdala. Transmitter. siya yung marites at ang minarites. Sa modern ano. So, ibig sabihin, di ba? Maintindihan natin na sa pag-aaral na ito, malalaman mo yung tungkol sa tagapagsalaysay, at malalaman mo yung tungkol sa impormasyon na dala-dala niya, which is yung isinasalaysay niya. Kung ito ba ay, kung ano ba ito, o di ba? Ano ba yung laman nun? Di ba? Ano ba yung konteksto nun? Di ba? At the same time, malalaman mo yung background ng nagdadala. Kung siya ba ay, yung kanya bang memory ay mahina, di ba? Yung kanya bang ay, mayroon bang siyang takot sa Allah, may iman ba siya? Mga ganun ba? O siya ba mapagkakatiwalaan, siya ba sinungaling? Ganun. So lahat ng ito yung mundo ng kaalaman ng hadith. Di ba? Kaya makita sila, ay, daif yan. Ay, kawiya yan. Ay, sahih yan. Di ba? Kasi dito mapag-aaralan yan. Okay. So ano ulit yung rawi? Rawi. Ano yung rawi? Otor. Patay na. Tagapagsalaysay. Otor ka, di ba? Hindi. Ang author, muallif yun. Muallif ba yan? Rawi. Rawi. Ano yung rabi? Ano ibig sabihin ng rawi? O, tiyan mo nyo, nakinig. Sinasalaysay. Rawi. Tagapagsalaysay. Tagapagsalaysay. Oh. Rawi, tagapagsalaysay. Oh, Huwag mo pag-ibahin yung tinatawag na author. Wala na iba yun. Walang connection yun. Hindi, wala siya sa sentence. Wala sentence. Okay. Dagdag natin, Rawi At wal Marwi. Mu'arrif. Rawi at saka marwi. Marwi. Yung isa muallif. Mu'allif. Muallif. Ito, Marwi. Ano ibig sabihin ng marwi? Al-marwi. Yung sinasalaysay. Yung sinasalaysay. wal Marwi. Okay? Ano yung sabihin ng kawaid? Kawaid. Saligan. Saligan or alutunting. Okay, anong mapag-aaral sa ilmul hadith? Anong malalaman mo pag nag-aral ka sa ilmul hadith? Ano ang pakinabang nito sa iyo? Ano pakinabang kapag nag-aral ka ng ilmul hadith? Ang tawag dito ay ilmul hadith, kaalaman sa hadith. Ma-define mo yung kung tama ba yung hadith o sahiba o peke o Okay. Parang pusa. Okay, next. Wala, ikra. Naam. Ayan, malapit na tayo. Qala rahimahullah. Qala ba'duhum. Waqala Ba'duhum. Hindi bakal. Waqala ba'duhum. Sabi ng iba dyan. Waqala, sabihin, at sinabi ng iba sa kanila. Dun. Okay? Sinabi ng iba sa kanila. Anong ibig sabihin ng iba sa kanila? Anong tinutukoy dito? At sinabi? Ng iba sa kanila. Sinong nila? Ang tinutukoy dito? Ibang tagapagsalaysay. Hindi. Sinabi ng iba sa kanila. Mayroong mayroong taong absence.
Iba sa kanila. Ibig sabihin, naiiba? Hindi. Iba means other person. Other person. Other than them. Pero hindi Mga tao. tinutukoy. O yung mga... Ang di mga hayop. Hindi na kasi ano mga Hindi wakala ba sabihin yung mga scholar na nagdi-define ng kaalaman ng hadith. Okay? scholar to. Ibig sabihin ayon sa ibang mga scholar yun. Sinabi na mga Ba'duhum. iba sa kanila. Wakala ba'duhum. Okay? Huwa. Okay. Read. Huwa Huwa ilmu bikuwanin. biqawanin. Ilmo. Huwa Ilmo. huwa ilmu Bika. Huwa Bika. anong bika? Biqawanin. bikawanina. Ilmo? Oh. Bikawanina sa? Oh, biqawanin. Oh. Bikawanin. Kasi naman pwede mano yan. Bikawanin. Okay. Ya'rifu Biqawanina. Ya'ara. Yu'rafu. Ya'rifu. Di arifu. Yu'rafu. yu'rafu Yo? Yu'rafu. Yu'rafu pala yan eh. Oh. yu'rafu biha Para. Balik ulit yung ano. Yu'rafu biha. ahwalu Yu'rafu biha. Biha. Aywa. ahwalu Ahwalu. Ahwalu. sanad. Tiya, Ahwalu yu'raf. sanad. Yu'rafu biha ahwalu sanad. Ahwalu sa... Sanadu wal matin. Anong walmatin? Ano to? Walmatn. Al wal matin. Ahwa. Yu'rafu biha ahwal. Sanadu wal matin. Ahwalu sanad. Wal ma... Wal sanadi. Sanadi. Oh. Sanadil. Sanadil. Hindi, sanadi wal Sanadi matsni. Matsni. wal mat. Oh. Wal matni. Okay. Ayun, Ibig sabihin, maganda ito. nangangahulugan yan is ibig sabihin huwa ito ay kaalaman, huwa ilmu, tabaan. Ito ay kaalaman biqawanin sa mga batas. Kawanin ibig sabihin ay kanun, law. Okay, sa mga batas. So ibig sabihin ito ay kaalaman sa mga batas. Yu'rafu na tumutukoy. Okay? Na tumutukoy, yu'rafu biha ahwalul sanad. Na tumutukoy sa kondisyon. Na tumutukoy sa mga kondisyon or mga estado. Yan. Al-ahkam. Yu'rafu. Tumutukoy sa mga kondisyon or estado or kalagayan. Yan. Okay, fahalok. Hal, plural or ahwal. Yun. You know? So, ano yun siya? Tumutukoy sa mga kondisyon ng sanad. Ano ibig sabihin ng sanad? Ang sanad ay chain of narration. Chain of Estado ng salaysay. ng chain of narration. Ng mga... Ano ba sa talong chain of narration? Ito ba ay chain of narration parang kawing ng ula? Kawing ng salaysay? Hindi ko alam kung ano yung anong Tagalog nun, proper Tagalog nun. Kasi chain ba yung kadina? Sanad. Di ba yung narration parang kadina, di mo yung kadina pag ganun. ng pagkasunod Yung ganun. ng salaysay. Oh, parang kawing, usually parang literally, kawing kasi kadina. Ang kawing ng salaysay. Binagong salaysay. Binago. Sanad. Hindi. Kawing, hindi Yung change. sanad. Ano ba? Yung mga Chain. Chain ba kadina? Chains of narration. Yung pagkaugnay. Pagkakasunod-sunod Tutukoy sa mga kondisyon na estado ng Ang sino malaw na ko. ng sanad. Lagyan mo na ng sanad. Tapos, define mo yung sanad. Nasa ko pa i-define ng sanad. Alam mo yung Ibig sabihin ng sanad. chain of change sa chain of narration. Okay? Yung chain of narration. Ano yung bebe? Ano At saka matan. Ang matan ito yung siya. yung ulam, yung karne, muton. Hindi ng matan yung teksto mismo, yung text, yung body of text. Matan means a body of text. Bahagi ng salaysay. Hindi. Hindi. At Teksto ng... Yung mismo, yung body of text mismo. Halimbawa, sabi natin malubiniya, yun yung body of Yung text. summary. Ay, ang kabuuan. Hindi sa mari. Yun mismo yung teksto talaga. Kabuuan, yung teksto mismo.
Yun ang tawag dyan, body of text. Kabuuan. Kabuuan ng salaysay, no? Yun pwede rin. Kabuuan sa Kabuuan ng salaysay. Ang tawag ng dyan, salaysay at teksto ng teksto ng salita. Nung sa ano? Kabuang teksto ng Kabuang teksto. Kabuuan ng salaysay. Halimbawa, innamal a'malu binniyat. Di ba hadith yun, di ba? Where's the pen? Yung innamal a'malu binniyat, yun yung matan mismo, yun yung body of text niya. Di parang yun, title, parang ganun. May title. Innamala a'malu binniya. Ah. Wa innama likulli imrin ma nawa. Halimbawa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ayun na yun. Halimbawa yung hadith na yun. Oh, buo na yun. Alam mo yung mag-ano ka ng ibang ng hadith na alam mo. Mag-mention ka. Nasa nakatarikan. Tamisubil man sa Allah bitarikan al-jannah, di ba? Yun yung body of text. Ang tawag diyan matan matan sa Arabic. Matan. Di ba di Matan. I Ano? see. Pero tama rin yung kabuuan ng salaysay. Pwede rin. Okay. Kabuuan ng salita. Yun na lang siguro. Kabuuan ng Basta body of Basta wag lang yung kabuuan ng marites. body of Kasi yung mga mahalagang term yan kapag sa ano sa tawag diyan sa hadith. Mahalaga yan. O, ano ang mata ng hadith? O, di ba? O banggitin mo yung mata ng hadith. Yun na yun. Ibig sabihin yung kabuuan ng ano, kabuuan ng hadith. kabuuan ng salita. Syarah. Body of text. Syarahul. Okay. Nilalaman. Kabuuan ng nilalaman. Laman, anong laman yun? Salita. Nilalaman ng Sa salita katawan ng ng teksto. Hayag o kaya pahayag. Nilalaman ng teksto. Kumakatawa sa sulat. Syarah. Ha? Kumakatawa sa sulat. Don't try to... Body of text kumakat. katawan ng sulat. Okay na. You write it here. So, ibig sabihin nito, sa ibang definition ng sabihin natin, sa ibang definition ng ibang mga scholar, so ito ba'y kaalaman, no? Para malaman mo, Abdulaziz, no? Kaalaman sa mga batas. So, ibig sabihin, may mga batas talaga ito. Meron tinatawag na batas. May, kaya nga talituntunin or to, kumbaga ay saligan. Yurafu bi'ahwalu na kung saan tumutukoy sa mga kondisyon. Tumutukoy sa mga kondisyon ng ano, ng sanad. O chain of narration. Okay, yan ang sanad. At saka ng matan, iyon ang body of text. Actually, iniba lang, no? Pero yung sanad, yun yung rawi. Yun talaga yung rawi. This is for rubbish. Yung sanad. Okay? Yun yung sabihin, yung tinatawag na rawi. Di ba, halimbawa, ito, sinalay sa ilaba, ikaw yung sahaba. Ano sumunod sa mga sahaba? Mga tabi'in. Tabi'in. Halimbawa, makinig ka. Halimbawa, si Professor, halimbawa, ito siyang sahaba. Masalan. Tapos, ang kasunod ng sahaba ay tabi'in. Kasunod ng tabi'in at ba'u tabi'in. Tapos at ba'u tabi'in. Okay? So, halimbawa, ito sahaba, di ba? Narinig niya ang sinabi ng professor, isinalaysay niya ngayon. Sinabi niya ngayon sa kanya. At siya naman sinabi sa'yo. Yun yung chain, yun yung sanad, yun ang rawi, kumbaga. Kumbaga, Pasa-pasa. kumbaga, kung tatanungin kayo, Iba siya nabi sa chain of narration. parang pagkadi-kadina ng pagka. Kasi hindi yan. Oh. In-explain mo. Okay. Mauna na yung explain mo. Mauna na Diyan yung pala eh. explain niya yun. Dito pa tayo. So, mahalaga ito. At least mayroong, at least mayroong kayong idea. Kaya ibig sabihin, yung sanad, yun yung mismong tumutukoy sa mga narrators. Pagkakasunod-sunod ng tagapagsalaysay. Diba? Kasi ganun kahalaga yan. At alam mo, sa hadith lang yan matatagpuan. Wala yan sa ibang ano. Kaya dapat malaman natin yung chains of narration kung saan nagsimula kanina. Kaya alam mo minsan, yung hadith na yun ay daif. Kasi halimbawa, pagdating dito, halimbawa, ito ay sinalaysay niya mula rito. Nawala yung gitna. Samantalang, napakahalaga nung gitna kasi siya yung sumunod generation sa kanya eh. Di ba? Tama. Siya yung sumunod generation, siya yung nakita niya, nakasalamuhan niya. Samantalang ikaw, hindi ka pa nabuhay. Paano kang nag-narrate mula sa kanya samantalang hindi mo, ang layo ng agwat ng ano ninyo, namatay na siya, hindi mo pa nakita. Malalaman doon yung talambuhay din. Doon malalaman. Kaya nga, sa pag-aaral ng hadith na is mahirap din yan. Kasi, pag-aaralan mo yung background ng narrator ng hadith. Kung sino ba siya, kung taga saan ba siya, papaano na isalaysay ngayon mula sa taong ito na samantalang napakalayong generation ng kanilang pagitan nila. Yung Tapos sasabihin mong authentic hadith? Hindi pwede magsinungaling mo. yung pagkabuhay niya at saka yung pagkamatay Pagkamatay niya. Di ba? Yung talambuhay. Tapos halimbawa, namatay na siya,
Saka pa ka pa nabuhay. Tapos paano ka nag-narrate mula sa kanya? Di ba? Tapos isinalaysay mo, narinig ko mula kay Anwar. Samantalang hindi mo pa naabutan si Anwar. Oh, kaya sabi niya, oops, hindi pa katanggap-tanggap yung hadith na yan. Pound yan. Nalaysay ni mula kay Ganun kahalaga. Senator Rizal. No. Where's the pen? Ganun kahalaga. Kaya yung mga dati, yung mga scholar, yung mga compiler ng hadith. Sino itong mga compiler ng hadith? Halimbawa, gaya ni Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi, ito mga Ibn Majah, ito mga kilala ba? Ahmad Hanbal, di ba? Bago nila tanggapin yung kanilang narinig na hadith mula sa isang tagapagsalaysay, bago nila isalin sa kanilang likom, no, sa kanilang mga kinumpile na hadith, pag-aaralan mo na kung sino ka. Tapos halimbawa, saan mo narinig yan? Sabihin kayo ng isa, doon sa lugar na ito, ituro mo sa akin yung lugar na ito. Saan siya? Pupuntahan nila ngayon yan. Ganun yan. Pupuntahan nila ngayon yan at magtatanong-tanong paano yung pagkakilala mo sa taong ito, mapagkakatiwalaan ba siya, sinungaling ba siya, magnanakaw ba siya. Okay, kahit pa ikaw ay sabi natin medyo mapagkakatiwalaan. Pagdating doon, no? Pagdating bagsak yung criteria sapagkat nandaya. Okay, merong isang bago natin tapusin, merong isang kwento, narinig niya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ganito ganyan. Sabi niya, sinong nagsabi sa iyo? Sabi niya, galing pa sa galing na doon sa Basra. Alam mo Basra, Madina to Basra, ang layo nun. Kufa, malayo mga lugar niyan. Diyan sa mga Iraq, part ng Iraq yan. Pinuntahan mismo ng compiler ng hadith na ito. Tapos, bago siya magpakilala, inobserban niya muna. Tinignan, nagtanong-tanong kung sino siya, taga saan siya nakatira. Hindi muna siya nagpakilala na galing pa ako ng ganito, ganyan. Minatsagan niya muna, pinag-aralan yung galaw. Yun ay kailangan. Kahit sabi natin bawal sa isang yung spy, pero sa ganung kondisyon, kailangan. Kasi to preserve the hadith. Di ba? So, ang ginawa niya ngayon, minsan, nakita niya ngayon, nagpakain. Na-confirm niya itong tao na ito na sinabi nung tao na sa kanya, na yung tao na ito, na-confirm niya pati yung katangian, yung physical, lahat, yung pangalan. Di ba? So, na-confirm siya na. Okay. Bago niya tanggapin yung hadith na yun, bago na ilikom sa tinatawag na, ibilang sa kanyang likom. Sa kanyang, kumbaga, sa kanyang collection. No? So, ang ginawa ngayon niya, nakita niya ngayon na nagpapakain ng isang hayop, either kamilyo or ng kabayo, something like that, or baka, or naman. Tapos, may dala siyang parang timba. Tapos, tinawag na yung hayop. Pumunta yung hayop sa kanya. Walang laman yung timba. Walang laman. Isabihin, lang niya yung para tricks na ba, para pumunta yung hayop sa kanya. Lumapit sa kanya yung hayop. Gumawa siya ng tricks. Sabi niya, rejected yung hadith. Bakit? Ang kanyang katwiran, kung kaya niyang dayahin yung hayop, paano pa kayong tao? Tiro mo? Ganun sila kahigpit sa pag-compile ng hadith. Mahigpit dyan si Imam Al-Bukhari, Imam Muslim sa bagay na yan. Meron silang sariling pamantayan. Paano nila Kaya pala yung mga may kaalaman, hindi mo basta-basta marunong sa yung mga nagpapalaganap sa mga social media. Di ba? Tatawa ng di ba? Subhanallah. Kaya napakahalaga nun. Kaya yun yung, kumbaga, dito natin mapag-aaralan. Okay? Yung tungkol sa kanila, tungkol sa mga estado at kalagayan ng kumbaga ng narrators at saka ng mga hadith. So, okay? So inshallah ay yan muna yung pambungad para hindi kayo maging sa inyo, baga pandagdag sa inyong isipan. Pero ano yung ibig sabihin ng sanad? Yan lang. Chain of narration. Chain of narration. Ikaw naman, di ka naman tinatanong eh. Bira to. Ano ibig sabihin ng rawi? Ito ay ang tagapagsalaysay at ang marwi. Marwi, ito yung sinasalaysay. Anong muallif? Ito ang akmayakda. Hining. Ano yung matan? Matan. Ito yung mga text, yung body of text. Okay, body of text. Kumbaga yun yung marwi. O ito ang sanad, yun yung rawi. Sanad, rawi.
Okay? Sanad, ibig sabihin chain of narration, na ang tinutukoy dito yung rawi, yung Mga tagapagsalita. transmitter, ibig sabihin yung tagapagsalaysay. Ang matan, yun yung body of text, ang ibig sabihin nito yun yung marui. Yung nilalaman, yung sinasalaysay. Okay? Tatlong Malina? buwan to pag-aralan ba? Okay. So, hopefully, meron kayo natutunan mga kapatid, inshallah subhanahu wa ta'ala. What did you learn today? Okay? Ito pa lang. What Yan did lang. you learn? Tatlong buwan to pag-aralan. Ito na, tatlong buwan to. Kumpiyansa. Maliit lang yun, pero kunti lang na oras yun, pero We're finished school. We finished school. We're finished Wa school. ma'rifatul qawaid allati yatawassilu biha pero mahalagang ila bagay yan. ma'rifatul rawi wal marwi. We finished the school today. Pero ito, pag memorize mo to, yung kanyang mga tarif dito, Mm. Ito, wala pa lang sampo. Pulo na yung mukha niya. So, yung itinutukoy na rawi, ito yung sanad. Walang patag. Mm. nagre-record Yun din ang pala siya. Oh. Nagre-record din pala siya. Yun yung sanad. Mas maganda mag-record ka din ng voice. Marawi. Hindi, merong video na sa di. Kasi, Na marami. Pag mamadownload yan, tapos marami nang pupunta dito para magano. Talal. Tulog dito. finished na. Magdala sila ng pagkain nila. Talal sa hadith. Oo. At saka yung O, di ba? So, pag naalam mo na to, pag alam mo, mayroon ka ng knowledge dito, sabi niya, hindi ko maniniwala sa'yo. Saan mo nakuha yung hadith na yan? Di ba? O, sige nga, saan mo yung nakuha yung tapos hadith na yung yan? kitab nila, saan mo nakuha? Sa Fadailul Amal. Saan ang galing? IBP. International basketball player. Malaki pa nila yun, no? Actually, isa sa mga pinakamahirap na yan, na course, yung hadith. Knowledge of hadith. Bakit maging mahirap siya? Kasi ang isang estudyante ng hadith, kailangan mong sauluhin yung biography ng every narrators. Mula kay Imam al-Bukhari, mula sa compiler ng hadith hanggang sa sahaba. Biro mo? Nakaya na mo sa Hindi ako college of hadith. Sharia ako. Mayroong nag-ano ngayon sa Tasan Pagkadabaw. Dalawa. Kulit al-Hadith. Pero, paano mo talaga yan? Pero, ibig sabihin, pero sa field kasi, hindi mo kasi magagamit yan. Not this one. Sa field, halimbawa field ka. Alam nga namang, isalaysay mo pa yung mong mula sa pinaka-ano. Pag mga... Yan ay kailangan kapag talaga sa mga tulabul ilm para sa talagang masigasig at mga determinado talagang magkaroon ng malalim na kaalaman. Pero sa awam, ibig sabihin sa masa, hindi siya bagay. Kasi gagawin yung mga Hindi, ang epekto din sa mga sa masa is, ang gusto nila is malaman kaagad ko nung hatol. Oo, yun ang kasi gusto nila eh. Direct to the point. Pag nag-aral ka nito, walang Tagalog, di ba? Puro Arabic, di ba? Yellow sheep. Ayun ang doon. Wala mag-explain sa'yo kung ano yung sabihin sa talagang Arabic lahat yan. Kaya kailangan talaga may magpaliwanag. Arabic ano ka talaga. Kaya nga isa sa mga requirements na kailangan at least marunong ka magbasa. At least may idea ka na sa mga ilang mga terms. Oh, yan. So, You can read and you can write. Walang mga harakat. Malalaman mo yan kapag nag-aaral ka ng nahu, ng grammar. Ako nga, mahina nga ako sa kawaid doon. Kawaid Let's doon. go, let's go. Okay. Ano, ayun mo. Ayun na umalis. Mabay na. Let's say good night to them. So, yun yung mga kapatid. Mga kapatid. What do you say? Okay. What do you say? Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye-bye. What do you say? Good night.